PhilHealth reorganization, zero dengue death target at mga sakit na dapat bantayan ngayong tag-ulan. Ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng DOH. Asek Albert, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asek Joey at Asek Weng. Magandang tanghali sa lahat na nakikinig at nanonood. Asek, kamakailan nagpahayag ng suporta ang DOH sa reorganization ng PhilHealth. Ano po ang pangunahing role ng DOH sa pagsulong nito? Yes, Asek Joey, tama yun, no? Suportado ng Department of Health ang inaprubahan ng Governance Commission for GOCCs na reorganization ng PhilHealth. Matagal na itong inaantay, Asek Joey. Ang PhilHealth po kasi ay isang attached agency ng ating Department of Health. Sa board po ng PhilHealth, meron tayong 13, no? 13 yung miyembro. Ang kanyang chairman of the board ay ang ating Secretary of Health, si Secretary Herbosa. Kasama natin doon ang maliban sa DOH, ang DSWD, ang DOLE, ang DBM, ang DOF, no? Nandun rin sila at saka meron tayong mga expert panel members. Malaki po ang interest ng DOH na maging matagumpay ang pagpapalaganap itong universal healthcare. At ang PhilHealth ang isa sa mga susi papunta doon. Hindi lang siya yung tanging susi pero malaki ang role niya. At nakikita natin na ang pagbabago ng organizational structure ay isa sa mga paraan para mabigay ang serbisyo ng mas mabilis sa ating mga membro, sa mga pasyente ng ating mga ospital at doon sa mga ospital na binabayaran ng PhilHealth. So Asek, para po maunawaan ng ating mga kababayan, bakit po itinuturing ng DOH na mahalagang hakbang ito para sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Act? Halimbawa, Asek Weng, no? Dun sa reorganization kasi, pinalakas yung, nakalimutan ko yung pangalan ng unit, pero merong unit dyan na sila yung nag-a-aproba ng mga claims. No? Ano ba yung mga claims? Para po sa ating mga kababayan, kapag kayo po ay na-hospital at malapit na kayong ma-discharge, makakauwi na po, no? Ang gagawin po ng billing, sasabihin, ito po yung bill ninyo at ito pong bahaging ito, sabihin na natin, kunyari, ang 30,000 sa 50,000 ang babayaran ng PhilHealth, yung 30,000. Pero sasabihin ng ospital, kailangan pa ho natin itong ipaprocess sa PhilHealth. Now, meron tayong isang opisina sa PhilHealth na dati-rati ay kulang sa tauhan, ngayon ay dinagdagan at mas pinalakas yung kanilang sabihin na nating functions, yung kanilang mga pagkilos para yung pagbayad dun sa ospital ay bumilis, para yung singil ng ospital sa pamilyang Pilipino na nagkasakit ay mas bababa. Asek, baka ma-concern yung ating mga kababayan na dahil may magaganap na restructuring, maantala yung serbisyong binibigay ng PhilHealth. So, paano po titiyakin ng PhilHealth at ng DOH na hindi mangyayari ito? Asek Joey, gagawa ako ng paghalintulad, no? Para po tong basketball game. Kapag nakikita natin na medyo parang dihado ng konti yung laro natin, no? Ilang quarters ba? Hindi ako naglalaro, Asek Joey, pero sa pagkalala ko, 4 quarters ang ating basketball game, no? Nasa third quarter na tayo, kalahati na yung termino ng ating Pangulong Marcos, di ba? Nakita nga natin, nagkaroon ng maraming issue na unti-unti at siguradong inaayos ng Pangulong Marcos. Kasama ito dun sa sabihin na nating pag-substitute, di ba? Sabi nung coach ng Team PhilHealth, time out ka muna, time out o sub. Nagkaroon ng substitution nung CEO nagpalit noong February. Ngayon, may nakikita ring mga ibang miyembro ng team na baka kailangang ibangko muna or baka mula dun sa bangko ay kailangang ipasok depende dun sa organizational structure ng basketball team para yung score ay mas mataas at mas manalo ang pamilyang Pilipino pagdating sa gastusin laban sa sakit. So Asek, ano po yung timeline ng pagpapatupad nitong reorganisasyon at paano po ang gagawing monitoring naman ng DOH?
Ang timeline nito, Asek Weng, nakuha natin ang approval mula sa GCG, yung ito, kamakailan lamang, no? Merong isang buong taon para i-implement ito. Siguro magtatanong yung ating mga kababayan, bakit isang taon? Kasi po, malawakang restructuring to. Sa buong Pilipinas po, no, mula Batanes hanggang Ulo, meron tayong mga opisina ang PhilHealth. Parang ang sabi nga namin, halos kasing laki o kung di pa, mas malaki pa sila sa DOH kasi malaki po yung role ng PhilHealth. Lahat ng mga posisyon na yon, maraming mga job order ngayon, no, yung sinasabing contract of service sa PhilHealth na matagal ng job order ngayon, may pagkakataon, mag-a-apply na sila at baka ma-regularize. Malaki rin yung epekto nun, Asek Joey and Asek Weng, kasi doon sa staff moral, pag alam niyang secure yung kanyang trabaho at merit-based yung selection, mas nagiging productive at mas tumataas yung kalidad ng kanyang serbisyo. So it takes 1 year on average, so yun yung pinakataning na binigay ng GCG para ma-implement to. Pero kung di ako nagkakamali, last week pa lang nagsimula no magkaroon ng meetings, no, yung ating PhilHealth CEO si Dr. Edwin Mercado at saka yung GCG para simulan na yung paglatag ng pagpalit-palit ng mga units. Asek, sa usaping dengue naman tayo, ano? So, suportado ng DOH ang Philippine Medical Association sa target nito na zero dengue deaths by 2030. So, paano po natin ma-achieve ito? Tama yun, no? Asek Joey, gusto nating siguraduhin na sabi nga ng DOH, no, tsaka ng DSWD, bawat buhay mahalaga. Totoo yan. At ang goal niyan is as much as possible, zero deaths. Yun yung ating inaasam-asam. Now, ang pagdami ng kaso ng dengue ay pwede nating bagalan, pero yung pagdami ng namamatay or yung bilang ng namamatay, pwede nating wakasan. Ano yung mga steps dito? Una sa lahat, pag mas konti ang nagiging kaso ng dengue, edi mas konti rin yung pagkakataon na may namamatay. Ngayon kasi, mababa na ngayon na Asek Joey na Asek Weng, 0.4% ang case fatality rate. Ibig sabihin, sa bawat 1,000 Pilipino na nagkakaroon ng dengue, 4 lamang po yung namamatay. Pero gusto nga natin na zero. So kung ating papalakasin pa natin yung ating taob, taktak, tuyo, and takip campaign, which is yung ating search and destroy, number 1 yun, no? Mas ating masisigurado na hindi dumadami ang alamok. Pero dun sa ating 4S, ang titingnan rin natin is yung ikatlo. Ano yun? Yung seek early consultation at yung kalidad ng pag-alaga ng ating mga ospital sa pasyenteng may dengue. Kasi kung mabilis ang konsultasyon, kaya tayo may dengue fast lane, at kung alam ng mga doktor kung anong gagawin para mabuhay ang pasyente, kasi kung tama ho yung supportive management, ibig sabihin hydration, kung tama po yun, mabubuhay po yung pasyente. Then our death rate or yung mga namamatay sa dengue ay bababa. So Asek, pwede niyo po bang ipaliwanag yung mga kasalukuyang hakbang gaya ng Outbreak Response Protocol, Rapid Response Teams, NS1 Test Kits at Dengue Fast Lanes? Okay, Asek Weng, yung ating outbreak response, yan yung pangkalahatang termino na ginagamit sa lahat ng ginagawa natin. Tulad ngayon, kapag nagsasalita po ako tungkol dun sa taob, taktak, tuyo at takip, at pinaulit-ulit po natin yan sa ating media, nagiging bahagi po ang media sa outbreak response kasi alam ng ating mga mamamayan ko anong gagawin. But at the same time, behind the scenes, kapag yung ating mga epidemiologist ay nagbibilang ng mga kaso at alam nila kung saan nagkakaroon ng hotspot, tapos kakausapin nila yung mayor or yung governor, depende kung saang lugar. Tapos yung governor o yung mayor ay magsasabi, oy, mukhang kailangan magkaroon tayo ng cleanup drive or kung talagang maraming lamok ay mag-fogging or mag-misting, yun yung buong picture ng ating outbreak response. Yung mga nabanggit mo, Asek Weng, yung NS1 test, kasama yan dun sa fast lane na rin. No? Ano yung mga fast lane? Ibig sabihin, hindi ho ito parang red carpet, hindi siya ganun sa hospital. Medyo may ganun kasing misconception na nagiging red carpet. Ang fast lane po, kapag nakita ng doktor based on iyong itsura, anong mangyari sa'yo, tatanungin ka, gaano katagal yung lagnat, gaano kataas yung temperatura. Kapag mukhang dengue ang pasyente, binibilisan po yung pag-handle sa kanya dahil mas maganda nga masimulan na kagad dun sa mga gamot or hydration na kailangan gawin. Lahat ng mga nabanggit kong yun ay kasama sa outbreak response. Asek, sa ngayon, sapat ba yung mga stock ng mga gamot at medical supplies natin para sa dengue sa mga pampublikong ospital natin?
Yes, Asek, Joey, no? Karaniwan, pag panahon ng dengue, ang madalas na tinatanong is, sapat ba yung dugo? And the answer is yes. Pero hindi lamang dugo, actually hindi nga dugo ang first response sa dengue. Pagka ang isang pasyente po ay confirmed na dengue at kailangan siyang i-confine, ang importante dito is yung tinatawag na hydration. Sa madaling salita, yung swero na sinasabi. Meron po tayo kompleto yung ating IV fluids, ang lahat po ng equipment na kailangan. At ang ating mga doktor po naman ay trained at napapaalalahanan sa proper management kung paano gamutin at paibsan yung mga lagnat, yung pananakit ng katawan ng ating mga dengue patients. Ready po tayo. ASEC, paano naman po nakikipagtulungan ng DOH sa mga local government units ngayon para sa dengue prevention? Yes, Asek Weng, no, makikita, isa to sa mga gusto naming banggitin, no, na ang engagement, ang pakikipagtulungan sa LGU ay napakahalaga. Dahil pag tinignan natin yung mga sinasabi na pinag-uusapan natin, mga nakaraang ilang minuto na, yung taob tak-tak tuyo takip, yan ay of course ginagawa yan sa bahay, ginagawa ng mga pamilya. Pero ang magpapaalala, sinong magre-rekorida, no? Ano yung rekorida? Yung naka-megaphone tapos umiikot sa paligid ng barangay. O kaya kung nasa syudad ka naman, yung mga nagpapatakbo ng mga social media pages. Usually mga barangay, yung mga pulong ng mga village ng mga tao, importante palalahanan sila. Tapos sa mga probinsya naman, saka sa mga syudad sa ating paligid ng bansa, karaniwan meron tayong mga provincial hospital o kaya mga city hospitals na pag-aari ng mga local government units. So yung mga bagay tulad ng fast lane, kasi ang DOH ginagawa namin para sa DOH hospital. Pero meron din tayong mga LGU hospitals na dapat ginagawa rin ito. Yung mga bagay na yan plus yung coordination para sa ating mga DOH regional office o yung mga Centers for Health Development ang nagiging engagement ng DOH sa mga local government units. Ngayong tag-ulan naman, Asek Albert, dumarami rin yung wild diseases. So ano po yung paalala ng DOH sa ating mga kababayan tungkol dito at ano yung dapat nilang gawin sakaling magkaroon sila ng isa sa mga sakit na ito? Yan, Asek Joey, no, para sa ating mga manonood at nakikinig, yung wild po, hindi ho bagong sakit nyo. No? Hindi ho kayo magiging wild kapag nagkaroon kayo ng wild. Yung WILD, ibig sabihin po niyan, waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis, tsaka dengue. 4 pong grupo ng mga sakit. Yung waterborne, ito po yung mga pwede nating maiwasan na pagdurumi, pagtatae, dahil yung tubig natin baka mamaya kontaminado. Lalo na sa panahon ngayon na madalas ang ulan at nagbabaha. Yung pong mga bahay na titingin nyo ho yung mga tubo na pumapasok sa inyo, na pupunta sa inyo mga gripo. Dapat ho, selyado yan, walang tagas. Kasi kung may tagas yan, tapos humalo yung tubig baha, papasok po yun, papunta sa inyong gripo na baka mamaya papunta sa kaserolang paglulutuan ninyo o kaya sa mga baso na pag-iinuman. So, kung may duda, pakuluan ng tubig ng 2 minuto para patay ang mikrobyo bago inumin at gamitin ng tubig. Ngayon, yung letter I, malatrang kasong sakit. Simple po yan, maghuhugas ng kamay. Actually, sa lahat sila, Asek Weng, Asek Joey, ang paghugas ng kamay ay mabisang sandata laban sa mga sakit na nakakahawa. At kung tayo po ay may niraramdamang mga sintomas na malatrang kaso, ano po ito? Lagnat, sipon, ubo, pananakit ng katawan, maganda ko munang lumiban tayo sa trabaho o kaya sa eskwelahan nang may paalam syempre para tayo po ay hindi maghahawa sa ibang tao. Yung letter L, leptospirosis, kapag tayo po ay nabaha at ang dami hong bahang lately nangyayari na dahil nga sa ulan or ay mga ibang dahilan, kahit wala ho tayong sugat, kahit wala tayong nararamdaman, magtanong ho tayo, magpakonsulta sa isang health center dahil baka mamaya po ay napasok ng lepto yung ating balat. Ayaw natin yon kasi 2 weeks ang simptomas ng lepto bago lumabas. At pag lumabas ito, ano mga simptomas? Lagnat, paninilaw ng balat o ng mata, minsan nagkakaroon ng pag-iiba ng kulay ng dumi, nangingitim o namumula, ang ating ihil, nagbabago rin, nagiging kulay tsaa, at saka pananakit ng kalamnan. Ayaw po natin yan dahil pag ganun, medyo advanced na dialysis yung kasama sa mga gamutan, minsan ICU pa. Pero pwede naman isang guni. Yung dengue, nasabi ko na, yung ating taob, taktak, tuyo at takip. Okay, maraming salamat po sa inyong siksik na impormasyon at syempre sa inyong oras. Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. You're always welcome, Asek Weng and Asek Joey. Magandang hapon po sa lahat.